Magandang araw Pilipinas, balita sa ibang bansa, balitang pangkalusugan at balita mula sa rehiyon ng Mindanao ang handog namin sa inyo in this week's episode ng The Working President. Ako po si Julina Magdangal at samahan niyo kami sa 30 minutong pag-uulat ng mga aktibidad at proyekto ng ating Panguluhan. Nito lamang nagdaang linggo nang tumulak patungong Estados Unidos si Pangulong Arroyo upang dumalo sa 63rd session of the United Nations General Assembly sa New York City. Narito na ang highlights ng pagbisitang ito sa aming special report. Dinayo ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo ang Estados Unidos noong September 21 upang dumalo sa ika-63 General Assembly ng United Nations. Ika-4 sa mga nagsalita sa unang araw ng debate ang Pangulo ng Pilipinas. Kasunod ang mga leader ng Brazil, France at Amerika. Laman ng kanyang talumpati ang mga hakbanging ipinapatupad ng kanyang Panguluhan upang matamo ang mga target na napapaloob sa UN Millennium Development Goal para mabawasan ang insidente ng lubhang kahirapan pagsapit ng 2015. Our people pursue the universal dream of a better life for themselves and their children. Better education, better health care, higher wages, and dignified retirement. We are proving the value of a new paradigm for self-reliance through the use of first, a targeted strategy with a precise set of prescriptions to ease our price challenges. Second, food self-sufficiency and more energy independence. And third, long-term reforms. This is a positive example we wish to share with the rest of the world. Inilahad ni Pangulong Arroyo ang mga sakripisyong kinailangang pagdaanan ng sambayanang Pilipino upang makamit ang makabagong ekonomiya para matulungan ang ating mahihirap na makaraos gaya ng pagtaas ng buwis, reforma sa bangko, pagtugis sa mga smugglers at fiscal discipline. Gayunpaman, ang lahat ng mga ito ay nagresulta sa mas matatag na ekonomiyang nakatayo sa gitna ng pagbagsak ng pandaigdigang merkado gawa ng pagbulusok ng ilang financial institutions sa Amerika. Binanggit din ni Pangulong Arroyo na mahalaga sa Pilipinas na mapanatili ang produksyon ng pagkain at ang Mindanao bilang food basket ng bansa ay kinakailangang matulungang makaahon mula sa kaguluhang bumabalot rito na nagdudulot ng kagutuman sa rehiyon. Tahimik na pinakinggan ng mga world leaders ang Pangulo nang pangalanan niya ang tinuturing na kalaban ng bansang Pilipinas ngayon sa Mindanao. For years, we have worked to achieve peace in Mindanao. Much progress was made until violent elements within the Moro Islamic Liberation Front decided to take the law into their own hands. We will restart the dialogue when the area is secure, our people are safe, and responsible elements in the MILF regain control. There is no alternative to peace. I stand before you today to declare loud and clear that we are committed to the process of peace in Mindanao. Bukod sa pagdalo sa General Assembly, nagkaroon din ng pagkakataon ang Pangulo na umupo kasama ang Secretary General ng Organization of Islamic Conference na si Ekmeleddin Ihsanoglu upang taimtim na mapag-usapan ang sitwasyon ng kapayapaan sa Mindanao. Ang OIC ay kaakibat ng ating pamahalaan sa pagsulong ng kapayapaan at kaunlaran sa bahaging ito ng bansa. Ayon kay Foreign Affairs Secretary Alberto Romulo, isa itong magandang oportunidad upang matugunan ng mas malalim na pansin ang mga pangyayari ngayon sa Mindanao. Basahin natin at makikita natin yung mga sinabi ni Presidente doon. In particular, our economy, our how we are tackling the issue of poverty,
and our relations with other countries. You know. And I think she enumerated our relations with this country, with the OIC, and with the members of the OIC, of which we are being helped in our peace process. Well, this is an important meeting because the OIC is our partner in the peace process in Mindanao. In fact, as you know, certain members of the OIC, specifically in the case of the MNLF peace process, we have the Indonesians. In the case of the MILF, we have the Malaysia, we have Brunei, we have Libya and other countries. So the OIC countries are involved, and this is also important because with their cooperation, we isolate the extremists among those in those who are creating trouble. You know, because by and large, our Muslim brothers are desirous and our partner in the peace process. Well, itong mga bilateral meetings, we discuss many issues affecting our political relations, security, economic diplomacy, as well as people to people, you know. In particular, we have overseas workers all over the world, you know. I am not aware of any country where we do not have Filipinos, you know. So this is very important. In addition, of course, to the fact that the President is thanking those countries, and there are many countries supporting our bid for a seat in the International Court of Justice. Ipinarating ni Pangulo Arroyo sa OIC ang pasasalamat ng Pilipinas sa lahat ng tulong nito sa pagsasagawa ng peace process. Ibinahagi rin niya sa Secretary General ng organisasyon ang mga bagong estratehiya na iniimplementa ng pamahalaan patungkol sa usaping pagkapayapaan, kabilang narito ang pakipagdialogo sa MILF sa mga apektadong komunidad at iba pang stakeholders at ang disarmament, demobilization at reintegration. Muling binanggit ng Pangulo ang saloobin ng Pilipinas na maging kabahagi ng OIC bilang observer. Nakipagkita rin kay Pangulong Arroyo ang Secretary General ng United Nations na si Ban Ki-moon. Pinapurihan ng Pangulo ang malakas na pamumuno ng Koreano sa United Nations at ipinarating ang suporta ng Pilipinas sa kanya. Ipinahayag rin ni Pangulong Arroyo ang kanyang pasasalamat at kagalakan sa pagtanggap ng Secretary General sa imbitasyong dumalo sa Second Global Forum on Migration and Development na isasagawa sa Maynila sa huling linggo ng Oktubre itong taong ito. Malaki ang kahalagahan ng forum na ito sapagkat napakaraming overseas Filipino workers ang inaasahan ng maraming bansa para sa kanilang manpower at human resources mula sa maritime industries hanggang sa technical expertise. Maraming bilateral talks ang kinabilangan ng Pangulo kasama ng mga leader at foreign ministers ng iba't ibang bansa, kabilang na ang St. Vincent and the Grenadines at St. Kitts and Nevis at Andorra. Nakapulong rin ng Pangulo ang Secretary of State and Political Affairs ng San Marino na si Florenzo Stolfo, kasamang Foreign Minister nilang si Florentino Stolzi. Nakausap rin ni Pangulong Arroyo ang Russian Foreign Minister Sergei Lavrov. Matapos ito'y isang bilateral meeting rin ang naganap sa pagitan ng Pangulo at Panama President Martin Torrijos at Foreign Affairs Secretary Samuel Luis Navarro. Gaya ng inaasahan, ang bawat alis ng Pangulo patungong ibang bansa ay nagdudulot ng magandang resulta para sa sambayanan. Sa larangan ng matatag na ekonomiya laban sa gutom at hirap, sa larangan ng mga investment na nagbubukas ng oportunidad at maraming trabaho, sa larangan ng matatag na ugnayan sa mga karatig bansa, at maging sa larangan ng kapayapaan para sa lahat.